Sa paghahanda ng ating puso para sa salita ng Diyos, ang ating awitin ay isang awit na panalangin na ang Diyos ay maghari sa ating kalagitnaan. Sa pamamagitan ni Kristo, ang kanyang salita ay dumating sa puso ng bawat isa. Sa pamamagitan ng Santong Espiritu, ito ang siyang gumawang malakas sa ating kalagitnaan. Tapo natin ang ating himnaryo sa hymn number 24. Natin tumayo. Isang magandang hapon sa bawat isa. Nag-alakan para sa akin makabalik sa lugar na ito upang makapangaral sa inyong kalagitnaan. So, kapag May, medyo excited ang lahat, no? Especially mga kabataan dito dahil bakasyon, summer, at iba, time para mag-swimming, gumala. And kapag Mayo din, alam natin, yung second Sunday ng May, worldwide na ina-acknowledge na ito'y araw ng mga nanay. So, Happy Mother's Day pala sa mga ina dito sa hapon na ito. Ayan. Ngayon, ngunit, para sa iba, pagdating pag Mayo na, especially sa mga magulang natin, siguro baka pinaghalong masaya at malungkot din. Kasi pag Mayo na, ang ibig sabihin yan, malapit na mag-June. Tumatawang karamihan, hindi natin alam kung bakit, pero pag sinabi natin kasing Mayo na, malapit na ang Hunyo, ibig sabihin kailangan ng maganda. Tama, kailangan ng maganda. At
sa paghanda natin, kahapon nga sa prayer meeting sa iglesia, sa MCBC, we took a portion, specific portion ng prayer meeting just to pray for the parents sa pagsisimula ng school. Especially sa mga magulang na alam natin na kapag darating ang pasukan, hindi naman po kasi automatic. Tama po ba? Hindi naman automatic para sa atin na meron tayong huhugutin para sa mga anak natin na mag-aaral na. So, we took specific time para doon to pray na sa nalalapit na pasukan, matulungan din ang mga magulang dun sa impending na gastusin. At sana maintindihan din ng mga kabataan natin dito, mga anak, na mas ma-appreciate din natin yung labors ng mga magulang natin. Kasi kaya nga nung binanggit ko, hindi naman automatic na meron laging pang-tuition si nanay at si tatay. So sa hapon na ito, just to help us na mapaalalahanan, kasi marahil ang ilan sa atin, biglang napaisip, nga, Brother Troy, tama ka, Mayo na. At mukhang kailangan na talagang maganda. Baka bigla tayong mapaisip, biglang lumipad ng isip natin at yun ang isipin natin. Pero sana, ang gagawin natin ngayon, yung ganitong mga panahon, it causes anxiety or pagkabalisa especially sa mga magulang na talagang desire nila na makapag-aaral ang kanilang mga anak. So, ngayong hapon, what we would want to deal with is yung idea na ito. And ang ilan dito marahil familiar na sa passage na pag-aaralan natin, but aminin natin sa hindi, makakalimutin tayo. And most of the time, kung ano pa yung pinaka-importante yung pa nakakalimutan natin. And we tend to be self-sufficient and forget about what God said, kung ano sinabi ng Diyos patungkol sa mga specific na bagay. So, pag-usapan natin ang patungkol sa pagkabalisa. Buksan natin ang Mateo Kapitulo 6. So, very familiar passage para sa karamihan. Mateo 6. So, ito'y bahagi pa rin ng Sermon on the Mount. So, babasahin ko lang po ang two-part dapat ito pero first part na ang kunin natin. Lord willing, kung makabalik ako, kunin natin yung second part. So, basahin ko po ang Mateo Kapitulo 6 mula verse 25. Sige, basahin ko na po hanggang verse 33. Pero hindi natin kukunin yung verse 33. So, sabi po doon, kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay, kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? Tingnan niyo ang mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa mga kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa sa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang, kung paano sila lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayunmay, sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, dinihisa ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan, hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Verse 31, kaya huwag kayong mabalisa na nagsasabing ano ang aming kakainin o ano ang aming iinumin o ano ang aming isusuot, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyong lahat ng mga bagay na ito. Verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. So, pagpalain nawa ang
pagbasa ng salita ng Diyos. Hilingin natin ang tulong ng Diyos sa pag-aaral natin sa hapon po. O aming dakilang Diyos, salamat po muli sa inyong salita na iniwan po sa amin na maaring maging gabay ng aming pong buhay. Lord, patawarin niyo po kami kung sa mga pagkakataon na nalimutan namin ang inyong salita at ang inyong mga pangako, na kung minsan dumarating sa buhay namin itong mga pagkakataon na kami nababalisa sa aming pong mga pangangailangan. Sana nga sa hapon na ito ay pagkalooban niyo kami ng inyong pong biyaya upang maisapuso namin ang aming pong pag-aaralan. Iba dito ay marahil pamilyar na dito sa mga bagay na ito. Pero sana tulungan niyo kami na maging sariwa ito sa amin. At sa gayon, hindi kami mahulog sa pagkabalisa gaya ng mundo. Samahan niyo kami sa pag-aaral namin. Nawang banal na Espiritu ang siyang tumulong sa amin at maluwalhati namin ngayon sa pamamagitan nitong pagbubulay-bulay po natin. Kaya amin pong idinadalangin sa inyo at tanging sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. So, ito pong binasa natin, gaya ng binanggit ko kanina, bahagi ng Sermon on the Mount na nagsimula pa dun sa chapter 5. Now, parang context lang po, no? Tingnan natin kasi sabi sa verse, bago itong talata na binasa natin, pansinin niyo po yung verse 24. Sabi kasi ni Jesus sa verse 24, ganito po. Sabi niya, walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigin niya ang ikalawa. O magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa kamatayan. So, pansinin natin, sa verse 24, sabi sa verse 24, hindi ko pwedeng makapaglingkod sa Panginoon at sa kayamanan. Mapapansin natin dito na nagbibigay ang Panginoong Yesus ng dalawang bagay na tinatawag nilang mutually exclusive, na isa lang ang pwede nating bigyan ng ating atensyon, bigyan ng ibigay natin yung buhay natin. Hindi daw pwede na dalawa. Hindi daw tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Ang ibig sabihin niya, wala daw taong kayang pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos at saka sa kayamanan. Iisa lang ang pwede niyang paglingkuran. Kasi sabi dun sa talata, it's either you serve God, kasi pag pinaglingkuran mo ang Diyos, kamumuhian mo daw yung isa. Ibig sabihin ng kamumuhian dito, yung mas ipe-prefer mo ang Diyos kaysa sa dito. Or, paglingkuran mo yung kayamanan, mas pipiliin mo to kaysa sa Diyos. So, pinapipili tayo. Siyempre, ang gusto ng Panginoong Yesus, mas piliin natin, mas i-prefer natin na paglingkuran natin ang Diyos, hindi ang kayamanan. Now, marahil, nang marinig ito ng mga taong nakikinig sa Kanya, marahil napaisip sila. Kasi, nung marinig nila na, teka muna, hindi pala ako pwedeng maglingkod sa Diyos at saka sa pera, ang ibig sabihin pala nito, kailangan na akong tumigil sa paghahabol sa kayamanan, kailangan ko na itigil yan at isentro ko ng buhay ko dito sa pagsunod sa Diyos. Marahil ang naging tanong nila, kung hindi na pala pwedeng gano'n, paano naman ang mga pangangailangan ko? Paano naman ang kakainin ko? Paano naman ang damit ko? Basically, ang naging tanong, kung isusuko ko palang buhay ko sa Diyos, hindi na ako pwedeng maghabol ng pera. So, paano na ako? Yun ang naging katanungan marahil. At dito, marahil ganito rin ang saloobin ng karamihan sa atin, na nung bago natin isuko ang buhay natin kay Jesus, kailangan ko rin isuko yung mga worldly na mga desires ko, yung mga worldly na mga hinahabol ko. Paano naman ako? So, dito sa agam-agam na ito, dahil alam ng Panginoong Yesus kung anong tumatakbo sa puso ng mga tagapakinig niya, sasagutin ni Jesus yung katanungan na paano naman
yung pangangailangan ko kung isusuko ko ang buhay ko sa paglilingkod sa Diyos lamang at hindi ako maglilingkod sa kayamanan. So dito sa talata natin, binigyan tayo ni Jesus, binigyan tayo ng mga dahilan kung bakit hindi tayo dapat mabalisa. Kasi by the way, sabi pala ng talata natin sa verse 25, sinimulan ni Jesus, huwag kayong mabalisa. Utos po ito. Hindi po nagsasuggest si Jesus sa atin na, pwedeng hindi naman, or pwedeng okay lang. Hindi, utos po ito. Diretsong utos ni Jesus, huwag kayong mabalisa sa inyong mga pangangailangan. At sa pagbigay ni Jesus ng utos, hindi niya naman iniwanan yung mga tagapakinig niya ng dahilan kung bakit nila dapat sundin yung utos. So, dito, nagbigay si Jesus ng at least 6 na dahilan kung bakit daw hindi tayo dapat na mabalisa pagdating sa mga pangangailangan natin. So, pagdating sa outline po natin para masundan natin, simple lang naman po tayo. Yung point number 1 natin, yung 6 na dahilan na makikita natin dito sa binasa natin. Yung ikalawang punto natin, reminder lang, may warning lang, lagyan natin ng balance yung pangako. At yung huling-huli, yung mga practical na application natin. So kung gusto nyo ng alliterated, yung point 1 natin is yung reason, point number 2 is yung reminder, at yung ikatlo, yung reaction natin o yung practical na application. So, unahin natin, una sa lahat, ano ba yung rason dito sa utos na ibinigay ng ating Panginoong Hesus na huwag daw tayong mabalisa sa ating mga pangangailangan. So, unang rason na ibinigay niya, inilagay niya dun sa verse 25 na binasa natin. Sabi dun sa dulo ng verse 25 ay, hindi ba higit ang buhay kaysa sa pagkain at ang katawan kaysa sa damit? So, ang sinasabi ni Jesus dito, una sa lahat, unang rason kung bakit daw tayo hindi dapat mabalisa, ang una sa lahat, ang buhay natin ay higit pa sa pagkain at sa damit. Now, meron dalawang possible na kahulugan na sinasabi ni Jesus sa atin. So, unang maaring ibig sabihin nito, sinasabi ni Jesus na ang Diyos, siya ang nagbigay sa atin ng pinakabuhay natin. Ibig sabihin yan, siya ang nagbigay ng hininga natin, siya ang nagbigay ng katawan natin, at yung mismong being natin sa kanya nang galing. Ang sinasabi ni Jesus dito, hindi ba't higit pa itong buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa atin kaysa sa mga pagkain at damit na pawang mga means lang naman ito para magpatuloy yung buhay natin. So yun yung unang punto. Sinasabi niya, ang pagkain ay damit ay napakaliit na bagay kung ikukumpara natin at iahambing natin sa buhay, sa being na binigay ng Diyos sa atin. So binigyan tayo ng Diyos ng buhay, hindi ba't mas kaya niyang ibigay yung mga means kung paano masustain yung life na yun. So yun yung unang possible na interpretation. Pero may ikalawang pwedeng interpretation din na malamang ang sinasabi ni Jesus dito, binibigyan niya ng diin na ang buhay natin ay hindi lamang patungkol sa mga pangangailangan nating pisikal. And I think ito yung mas binibigyan niya ng diin. Mahalaga ang pagkain at damit, oo, ngunit hindi ito ang pinaka-importanting bagay dito sa lupa. Sabi ni Jesus sa Matthew 4, ang tao hindi lamang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. So, ang pinapakita sa atin dito, may mas mahigit pang mahalaga sa ating buhay kaysa sa yung physical na meron tayo. At yan ay ang spiritual na mga bagay. Ang mga bagay na patungkol sa Diyos, mas mahalaga pa yan kaysa sa mga pangangailangan nating physical.
So ang punto natin sa unang dahilan na binibigay sa atin ni Jesus pagdating sa pagkabalisa, huwag daw tayong mabalisa. Kasi ang buhay natin hindi lang naman para dun eh. Hindi lang para sa mga pangangailangang pisikal. Meron pang mas higit na dakila, mas importante pa kaysa sa mga yon. Therefore, huwag daw tayong mabalisa. Yan ang una. Puntahan natin yung ikalawang dahilan kung bakit daw tayo hindi dapat mabalisa sa mga pangangailangan natin, at ayang natatagpuan natin sa verse 26. Sabi nasa natin kanina, alam nyo, napakahusay ng ating Panginoong Hesus bilang isang guro kasi gumamit siya ng napakagandang illustration para ipakita sa atin ang gusto niyang puntong iparating sa atin. Ginamit niya yung probidensiya ng Diyos bilang isang patutuo sa kabutihan ng Ama sa kanyang mga nilalang. Paano natin nasabi? Kasi sabi sa verse 26, sabi niya, nagtuturo siya sa klase niya, no? Huwag kayong mabalisa. Bakit? Kasi tingnan yung mga ibon. Ha? Tingnan yung mga ibon. Tayo siguro, nagulat tayo, no? Anong meron sa ibon? Sabi niya sa verse 26, tumingala kayo. Ang mga ibon, hindi sila naghahasik, hindi daw gumagapas at nag-iimbak, ngunit sila daw ay pinapakain ng Ama. So makita natin, pagdating sa probidensya ng pagkain, sabi niya, gusto niyong matuto ng isang bagay na talagang kamangha-mangha, tumingala daw tayo sa mga ibon. Makita natin ang kabutihan ng Diyos na itong mga ibon na ito, pinapakain sila ng Diyos. So Diyos ang nagpapakain sa kanila. Yan din ang sinabi, by the way, sa Job chapter 38:41, kung saan ang mga ibon daw nag-aabang sa Diyos para sila ay mapakain. Ngunit hindi lamang sa mga ibon, sabi niya sa verse 28, so tumingala kayo sa mga ibon, hindi lang dyan. Tingnan nyo naman yung mga liryo sa verse 28. Liryo, mga ligaw na bulaklak, siguro lilis yan, no? Mga liryo sa parang, nasabi dito, tingnan daw natin kung paano sila lumalaki. Pansinin nyo, no? Sabi dyan, hindi sila gumagawa o kumahabi. Sabihin, walang ginagawa itong mga to. All by themselves. Ngunit, sabi dyan, pero itong mga to daw, higit na maluwalhati pa kaysa sa mga damit na sinuot ni Solomon. So mas maganda pa daw itong mga liryo sa parang na sa kanilang sarili kaysa doon sa mga damit ni Haring Solomon. Ewan ko kung nakapanood na kayo sa National Geographic, sa mga lugar kung saan yung mga bulubunduki na talagang walang tao. At makikita niyo yung scenery ng mga bulaklak na iba't ibang klaseng itsura at napakagaganda. At dun sa lugar na yun, walang katao-tao kahit isa. Pero pag tiningnan niyo kung gaano ito kaganda at gaano ka-organize, anong masasabi natin? Grabing dakila ng ating Panginoon sa kanyang nilikha. At grabe rin, hindi lang sa paglikha sa kanila, kundi yung probidensya ng Diyos na siya yung dahilan kung bakit ganito kaganda itong mga nilikha na ito. At kung titingnan natin yung, grabe talaga. Sabi nga nito, walang sinabi doon sa damit ni Solomon. At nais din ipakita sa atin dito na pagdating sa nilikha ng Diyos, walang sinabi itong mga synthetic. Kasi yung damit ni Solomon, di ba, synthetic naman yan, hinabi lang ng tao, kinurba-kurba ng tao. Walang sinabi yan dun sa mga tunay, mga nilikha talaga ng Diyos. Para lang mas ma-appreciate natin yung sinasabi ni Jesus, pagdating sa bulaklak, mga kababayan dito, ano bang mas pipiliin yung bulaklak na ibibigay sa inyo? Yung bang plastic na ano? O yung plastic ba na rose? O yung buhay na rose na talagang pinitas pa at yun ang ibibigay sa inyo? Ba, syempre, mas gusto natin yung pinitas talaga na fresh. Bakit? Kasi kahit gano'n pa kaganda yung bulaklak na plastic, walang tatalo dun sa natural. Tama ba?
Agree ba tayo dyan? So, walang tatalo. So, ang pinupunto sa atin dito, pagdating sa probidensya ng Diyos, dito sa kanyang mga nilikha, ibon man o yung mga liryo, masasabi natin na ang Diyos, siya ang nag-ingat sa kanila. Siya ang nag-alaga sa kanila. Kaya nga nagbigay ng tanong si Jesus doon sa binasa natin kanina. Sabi ni Jesus, kung inalagaan ng Ama ang mga ibon, hindi ba tigit na mahalaga kayo sa kanila? Ito pang isa niyang tanong. At kung ginamitan ng Ama ang parang ng napakagandang liryo, hindi ba't lalo kayong bibihisan ng Diyos Ama? Yan ang tanong ni Jesus Kaya ang punto natin, kung pinapakain ng Diyos Ama ang mga ibon sa himpapawid at dinadamitan niya ang parang ng mga napakagandang liryo, sigurado tayo na ang mga anak niya ay kanyang pakakainin at dadamitan din. Bakit? Kasi sabi ni Jesus dito, mas mahalaga tayo sa ibon na sabi doon binibenta ng 1 sentimo lamang, at mas mahalaga pa tayo, mas importante tayo kaysa sa mga halaman na ngayon buhay at maganda, ngunit nagwi-wither din, sabi doon nalalanta. So, there is no reason for us na mabalisa tayo pagdating sa pangangailangan natin. Kasi, mas mahalaga tayo. Yan ang point number 2 natin. Mas mahalaga pa tayo sa mga hayop at mga halaman na nilikha ng Diyos na itong mga hayop sinusupply ng Diyos. And therefore, kung sinusupply ng Diyos yan, ikaw din kapatid, kaya kanyang supplyan at bigay ang iyong pangangailangan. So yan ang ikalawa. Ikatlo, puntahan natin, sabi dito, verse 27, ang ikatlong dahilan kung bakit daw hindi tayo dapat mabalisa, kasi daw yung pagkabalisa, wala daw itong saysay. Kasi verse 27, di ba? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? Actually, sa ibang translation dito, yung hindi mapapahaba ang buhay, yung magdadagdag ng tangkad. But either way, yung question rhetorical Ang tanong ni Jesus, sino pa dito, sa pamamagitan ng pagiging balisa niya, pwede siyang tumangkad or pwede siyang magdagdag ng kanyang buhay? Ano sa tingin niyong sagot? Trick question ba? Hindi trick question. Ang sagot dito, wala. Wala rito na gagawin niya, uupo siya sa isang tabi, magpapakabalisa siya, mag-iisip-isip siya, at sa pamamagitan ng pagkakabalisa niya, magdadagdag siya ng buhay niya or magdadagdag siya ng tangkad niya. Tama ba? Wala. Walang saysay. So, ito ay walang saysay dahil wala namang nangyayari kapag tayo'y balisa. Walang nangyayari. Sa halip na mabawasan yung problema na iniisip natin, mas nadaragdagan pa nga kapag nababalisa tayo. Tama ba? Ano bang resulta ng pagkabalisa? Andiyan ang stress, andiyan ang yung abnormal na pamumuhay, yung iba pag nababalisa, walang ibang ginawa kundi kumain, mga ganyan na sa sobrang pagkabalisa nadidepress, di ba? So, ang punto natin, ikatlong dahilan, hindi logical. Sinasabi ni Jesus sa atin hindi rational, hindi logical na maging balisa tayo kasi wala naman itong maidudulot na solusyon sa problema. At sa halip na masolusyonan ang problema natin, mas lalo pa nga nagkakaproblema dahil sa mga sakit na kaakibat ng pagiging balisa. Alam ko na meron na kayong nakausap, naka-encounter na yung talagang grabe ang anxiety, may tinatawag pang ang anxiety attacks, di ba? Na yung kapag sobra talagang balisang-balisa, grabe talaga. So, sinasabi sa atin ni Jesus, pagdating sa pangangailangan natin, walang saysay, hindi logical. Kasi wala namang mangyayari kung yun ang gagawin natin Walang mangyayari kung magmumukmuk tayo at
magiging balisa tayo para sa mga pangangailangan natin. So sa halip na ipagpatuloy mo yun, itigil mo na lang. Kasi walang patutunguhan niya. So yan ang ikatlong rason. Puntahan natin ika-apat na rason dito, matatagpuan natin sa verse 30, yung huling parte ng talata. Sabi ng verse 30, yung huling parte niyan, sabi doon, sinabi ni Jesus, kayong maliliit ang pananampalataya. So ito po ang ika-apat na rason. Ang pagkabalisa pala ay pagpapakita ng kawalan or kakulangan ng pagtitiwala sa ating Diyos. Ulitin ko po, no? Yung pagkabalisa pala natin, ito daw pala ay nagpapakita ng kawalan o kakulangan ng pagtitiwala natin sa Diyos. Ano po ba kasing ibig sabihin ng pananampalataya? Ang ibig sabihin po nito ay yung paglagay mo ng iyong buong kumpiyansa, yung iyong buong tiwala sa Diyos, hindi lamang sa kaligtasan mo, kapatid, kundi sa lahat ng bagay. So, hindi ito nakalimit lang pag sinabi nating pananampalataya sa spiritual lang. Hindi. Buong buhay mong tinataya mo dito. Hindi lang spiritual, pero physical. So, pag sinabi natin nananampalataya tayo, ibinibigay natin ang ating buong kumpiyansa para sa lahat ng bagay. At kung tayo ay nababalisa, ito ay nagpapakita na maliit ang tiwala natin sa Diyos Ama. Magugulat tayo kasi kung nabasa nyo na yung libro ni Jerry Bridges sa Respectable Sins, kung hindi nyo pa nabasa, suggest ko po, basahin po natin, napakagandang libro. Itong Respectable Sins po, ito yung mga kasalanan na mukhang naging natural na para sa mga mananampalataya na i-baby ito, na tanggapin na lang. Kasi common naman tanggapin na lang natin. So, dinil ni Jerry Bridges yung mga kasalanan na ito. At isa sa mga kasalanan na sabi niya na common sa mga mananampalataya, itong anxiety. Itong pagkabalisa. At ang sabi ni Jerry Bridges, pagdating sa pagkabalisa, sabi daw, isa ito sa mga pinakamalaking kasalanan pagdating sa relasyon natin sa Diyos. Magugulat tayo, sabi ni Jerry Bridges, itong pinakamalaking kasalanan. Hindi ba ang pagpatay, yung pangalo niya, hindi ba yan ang mas grabing kasalanan? Ito ang punto niya kung bakit. Kasi sabi niya, ang pagiging balisa ay ito daw yung umaatake sa karakter ng Diyos, pati na rin sa kakayahan ng Diyos na tuparin ang kanyang mga pangako. Ang sinasabi ni Jerry Bridges, kaya daw napakalaking kasalanan ng pagiging balisa natin kasi it puts to question yung karakter ng Diyos. Kapag tayo nababalisa, kine-question natin yung karakter ng Diyos, yung kanyang pagkatao na yung kanyang sinabi, yung kanyang mga pangako, kine-question natin kung ito ba totoo o hindi. Kaya sabi niya, ito yung napakalaking kasalanan sa harapan ng Diyos, to put in question the very character of God, to attack it sa pamamagitan ng pagkabalisa natin. So yan sabi niya. So kung tayo nababalisa, parang sinasabi natin sa Diyos na yes, nagtitiwala tayo sa Kanya, pero hindi 100%. Yan ang sinasabi natin. Isang magandang halimbawa dito ay yung nangyari sa mga alagad ni Jesus nung sila sa gitna ng bagyo. At nasa likod si Jesus nung sinasakyan nilang bangka, sa gitna ng bagyo natutulog si Jesus. At anong sabi sa kanila ni Jesus sa Matthew chapter 8 verse 23 to 26? Ang sabi kasi ng mga alagad sa kanya, Panginoon, wala ka bang pakialam at mamamatay na kami dito? Kasama nila Panginoong Jesus sa loob ng bangka. Ngunit ano sabi sa kanila ni Jesus? Gumising siya. Ano ba kayo? Mga napakaliit ang pananampalataya. Yan din ang rebuke sa kanila. Kasama nila ang
tagapaglikha. Yung lumalang, even yung bagyo, kasama nila. And yet, nabalisa sila sa gitna nitong bagyo na ito. Nabalisa sila. At nang makita nga nila na patigilan ng Panginoong Isus ang bagyo, nang sinabi nila, sino bang tao ito? Na even yung bagyo, even yung winds, at yung mga dagat sumusunod sa kanya. Mas lalong namangha sa kanya. So, dito, ang punto natin, pagdating sa pang-apat na ito, dapat ang mga anak ng Diyos ay hindi kakitaan ng pag-aalinlangan sa pagtitiwala sa kanyang Ama. Hindi dapat tayo nakikitaan na nag-aalinlangan tayo na kaya ba ng Diyos ito o hindi? Kung ipinangako ng Diyos na kaya niyang tugunan ng pangangailangan natin, pagtiwalaan natin yun. Huwag natin pagdudahan. Because the moment na pagdudahan natin, isang malaking kasalanan sa harapan ng Diyos. Kasi, inaatake natin yung kanyang karakter at yung kakayanan niya na tuparin yung pangako na binigay niya. Diba? So, yan. Yan ang ika-apat na dahilan. Panglimang dahilan, sabi doon, punta naman natin sa verse 32a, sabi ng verse 32a, yung unang bahagi, sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito. Yun ang unang bahagi dyan. Yung sinasabing ito, of course, yung mentioning yung verse 1, ay 31, na yung kakainin at saka yung iinumin. Ngayon, anong sinasabi ni Jesus sa atin? Hinahanap daw ng mga hintil ang mga physical na pangangailangan. So, ang sinasabi sa atin dito, by the way, yung salitang si hentil dito, ibig sabihin ng word lang tumutukoy sa isang lahi. Ngunit dito sa paggamit dito, sa paggamit ni Jesus, yung salitang hentil, ang ibig sabihin po nito, ito po yung mga tao na hindi kabilang sa mga tao ng Diyos. Ibig sabihin, labas sila sa Diyos. Sa maikling salita, ito po yung mga taong walang relasyon sa Diyos o, put it simply, mga unbeliever o mga hindi mananampalataya. Yan po yung pagkakagamit ng word na hentil dyan. Ano daw ang katangian ng mga hindi nananampalataya sa Diyos? Ang katangian daw nila ay ito. Yan. Na puspusang hanapin ang mga pangangailangang pisikal. Ito daw yung natural nilang katangian. At dahil wala silang relasyon sa Diyos, ayaw nilang kilalanin ang kabutihan ng Diyos sa pagbibigay ng pangangailangan, nagpupursige sila at umaasa sila sa kanilang sarili, sa kanilang sariling kalakasan na matugunan nila yung kanilang mga pangangailangan. At kapag dumating yung panahon o yung oras na sila'y kapos at hindi nila nasuplayan yung kanilang needs, anong gagawin nila? Balisa. Ganyan daw ang mga hindi nananampalataya sa ating Diyos. Yung mga walang relasyon sa Diyos, nagpupursige ng kanilang sariling kalakasan. Binibigyan buo nilang effort kasi iniisip nila, kaya nila sa kanila nakasalalay yung pag-meet ng kanilang mga pangangailangan. And therefore, kapag hindi na-meet yung need, anong fall back? Mababalisa. Yan daw ang marka. So kung sabi dito, kung tayo daw ay magpupursige para sa mga physical na pangangailangan natin at mag-end up tayo na tayo yung nababalisa, tayo daw ay kumikilos kagaya ng mga tao na wala sa Diyos. Kumikilos daw tayong parang hindi mga mananampalataya. Sabi ni Jesus, kung tayo daw ay nababalisa dahil sa needs natin, parang kagaya na rin tayo ng mga tao sa mundo na hindi nananampalataya kay Jesus. Marka daw yun ng mga hindi mananampalataya ang mabalisa dahil sa kanilang needs. And
hindi nais ni Jesus na tayo'y maging kagaya ng mga hintil o ng mga hindi mananampalataya. And ito ang isa sa mga punto ng Sermon on the Mount, by the way. Kung mapapansinin natin ang Sermon on the Mount, gustong ipakita ni Jesus ang distinction o yung pagkakaiba, yung napakalaking pagkakaiba ng isang tunay na nananampalataya at sa isang hindi. Kaya nga sabi niya, pansinin natin, Matthew chapter 5, sige, punta natin Matthew chapter 5. Sabi sa verse 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Then, pansinin nyo 46 to 47, sabi diyan, sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis at kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa nyo na higit kaysa sa iba? Hindi ba kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? So makita natin dito, pagdating sa pag-ibig sa kapwa, sinasabi ni Jesus, mamahalin nyo lang yung mga nagmamahal sa inyo? Anong pagkakaiba nyo dun sa mga hintil, yung mga hindi nananampalataya sa Panginoon? Ganon din ang ginagawa nila eh. So hindi daw dapat tayo maging ganon. Then pansinin natin sa Matthew chapter 6, verse 7 to 8, ganito rin ang tema. Sabi sa verse 6, ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid at pagkasara mo ng iyong pinto ay manalangin ka sa iyong ama na nasa lihim at ang inyong ama na nakikita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. Verse 7, at sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat inaakala nilang sila ay pakikinggan dahil sa marami nilang salita. So nakita natin, isa sa mga punto ng Sermon on the Mount ay para maipakita yung napakalaking distinction o pagkakaiba ng isang mananampalataya ng Diyos at hindi mananampalataya. At pagdating sa pagkabalisa, pagdating sa anxiety, hindi ito angko para sa mga mananampalataya, sinasabi ni Jesus. Hindi daw angko para sa atin. Kasi daw, ito daw ang pagkabalisa, para lang daw to doon sa mga hindi nananampalataya. Yan ang kanilang common na mark. So, dapat maipakita natin yung kaibahan ng isang mananampalataya at hindi. So, reason number 5, yan daw bakit hindi tayo dapat nababalisa. Kasi marka ang pagkabalisa ng isang pagiging hindi mananampalataya. So, balikan natin, huling rason sa Matthew chapter 6 na matatagpuan natin, yung ikalawang bahagi ng verse 32, which is, sa Matthew chapter 6 verse 32, yung huling bahagi doon, sabi doon, at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Punto ni Jesus, bakit daw tayo hindi dapat na mabalisa para sa mga pangailangan natin? Kasi alam na ng Diyos Ama na kailangan natin ng mga bagay na ito. Alam na daw ng Diyos eh. So, isa sa mga dakilang katotohanan na maari nating pagkunan ng aliw yung katotohanan na alam na ng ating Ama kung ano yung ating kailangan. Alam ng Diyos eh. Alam niya nga ang bawat detalye ng buhay natin. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 30, yung napaka-insignificant na bagay na buhok na hindi pinapansin ng iba, yung iba nawala na, yung buhok mismo, yung number ng buhok, alam ng Diyos kung ilan yun. So,
even the details of life, alam ng ating Panginoon. So sigurado, kung buok nga natin alam niya, kung kailangan natin ng hair grower o hindi, kung alam ng Diyos yun, hindi ba't mas lalong alam ng Diyos kung ano yung needs natin para masustain yung life na binigay sa atin? Tama ba? Alam ng Diyos So, sabi nga nung binasa natin sa Matthew chapter 6 verse 8 kanina, bago pa nga daw tayo lumapit sa Kanya, alam na ng Diyos kung ano ipapanalangin natin. Now, yung iba siguro magiging pilosopo dito, sasabihin, alam na pala ng Diyos kung ano pa ang kailangan natin. Ba't pa kailangan pa tayong Ba't pa kailangan pa tayong humingi? Kapatid, huwag tayong ganon. Ang panalangin ay ginamit na paraan ng Diyos upang means. Means para saan? Means para maipahayag natin. Para maipakita natin ang tunay na pagdidepende natin sa Kanya at wala ng iba. Yun Hindi, yung pagnanalangin tayo, hindi natin para ibigay sa Diyos na, Lord, for your information, ito pong kailangan ko. Hindi ganoon ang panalangin. Ang panalangin, ito yung means na ibinigay ng Diyos para maipahayag natin sa ating Diyos yung ating tunay na pagdepende sa Kanya na siya lang inaasahan natin para sa mga pangangailangan natin. At salamat sa Diyos. Kasi alam niya ang pangangailangan natin Alam niya, bago pa natin ilingin ang pinakadakilang ugnayan na meron ng isang mananampalataya dito sa mundo, ay ang matawag natin na ama natin ang Diyos Dakila yan Kasi una sa lahat, makasalanan tayo Hindi naman deserving na tawagin nating ama yung ating tagapaglikha, Diyos. Kasi rebelde tayo sa harapan niya Pero sa biyaya niya, nung tayo'y maligtas, merong relasyon na tayo'y mga anak niya at siya ay ating ama. Di gaya ng mga ama natin dito sa mundo na nagkakamali at minsan hindi pa nga alam kung anong needs natin. Mga kabataan siguro dito, nasabi nila sa mga magulang, hindi ko ako naintindihan. Or baka hindi mo alam kung anong pangangailangan ko. Pero pagdating sa Diyos Ama, hindi mo pwedeng sabihin sa Kanya yan. Kasi alam ng Diyos Ama ang ating pangangailangan. And so, ang tanong sa atin what's the point of being anxious? Anong punto? Bakit pa tayo kailangang mabalisa para sa mga pangangailangan na ito? Kung alam na pala ng ating Diyos Ama ang pangangailangan natin. So, yan ang ika-anim na reason na ibinigay sa atin. So, alam ng Diyos kung anong kailangan natin at handa siya na ipagkaloob ito sa atin. Kaya wala tayong dapat na ipagkabalisa. So, yun yung anim na dahilan na ibinigay sa atin na reason kung bakit natin susundin yung utos ng Diyos sa verse 25 na huwag kayong mabalisa. Reason. So sana itong mga rason na to, sapat na para sa atin. Para kung kayo man ay nasa state of anxiety sa mga panahon na ito, tumigil tayo pansaglit at magsisi din kung tayo nagbalisa ngayon sa mga panahon nito. Okay? So sana enough yan. Ngunit, punta lang natin saglit, i-balance lang natin part 2. Ilang reminder lang, no? I-balance lang natin ito. Kasi may iba na pilosopo na, okay pala, no? Alam na pala ng Diyos ang ating pangailangan. So parang sit back and relax and let go and let God. Meron ng idea. Let go and let God. Hayaan na lang ang Diyos na kumilos. Ganun bang tinuturo ng pahit ng talata na ito? Mga kapatid, hindi po yan tinuturo ng talata na ito. Number 1, dalawang bagay, no? Hindi hinihikayat ni Jesus na maging tamad tayo. Na maging, kung tamad tayo, upo tayo, bukan natin ang bibig natin at hintayin na malaglag yung pagkain sa bibig natin. Hindi yan ang tinuturo. Kasi, dahil, baka isipin ng iba, dahil mahal ako ng Diyos, hindi ko na kailangan magtrabaho. Maling conclusion po yan. Maling conclusion. Tayo ay dapat maging
responsable sa trabaho at mag-provide ng pangangailangan natin. Kasi, puntahan natin. Yung 2 Thessalonians na lang ang tingnan natin. 2 Thessalonians chapter 3. Kasi may iba pong umabuso dito sa pagtuturo na ito. Ay, ganyan pala. So, pwede na tayong ngumanga na lang at intayin ang blessing ng Panginoon. Hindi po yan. Kasi po sabi po ng 2 Thessalonians, may naging problema po sa Thessalonians eh. May nagsabi na, paparating ng Panginoong Hesus. Tumigil na tayo sa pagtatrabaho. Kaya nasabi. Ngunit sabi sa verse 10, sabi lang, sapagkat noon pa man kami ay kasama ninyo, ay aming inuutos sa inyo, kung ang sino man ay ayaw magtrabaho, ay huwag din namang kumain, sapagkat aming nabalitaan na ang ilan sa inyo ay namumuhay sa katamaran, hindi man lamang gumagawa, sa halip ay mga mapanghimasok. So gaya na sinabi ko, nagkaroon ng problema dun sa Thessalonica. Sinabi nila, ay parating na si Jesus. So ano pang use? Ba't pa tayo magtatrabaho? Iwan nyo lang mga trabaho nyo, hintayin na lang natin na dumating si Jesus. At dahil gano'n ng lifestyle, anong nangyari sa kanila? Yun, nagka-house to house, nangihingi ng pagkain. Anong sabi sa kanila ni Pablo sa verse 10? Sinasabi ko sa inyo, kung di ka magtatrabaho, di ka kakain. So sana, pati sa mga kabataan natin dito, no, as early as na, maintindihan natin yung prinsipyo na tinuturo ng Biblia. Na hindi tayo forever na nakangangalang. Prinsipyo ng Biblia na for one to eat, para makakain, kailangan mag-work. Okay? So, hindi tinuturo ni Jesus na okay na, one tamad na tayo. Hindi yan. Yan ang unang hindi dapat nating isipin to balance this. Ikalawang huwag din nating isipin is hindi naman ipinagbabawal ni Jesus ang pagpaplano para sa kinabukasan. So, hindi sinasabi ni Jesus na, huwag kayong mabalisa sa needs nyo, tutugunan ng Diyos yan. Ibig sabihin ba yan, huwag na tayong magplano, yaan mo na, total karating naman. Hindi, ang pagpaplano sa hinaharap, isang matalinong gawain. Diba? Sabi ng Proverbs 6:6, sige, tingnan na lang natin Proverbs 6:6, para hindi rin natin i-abandona yung wisdom sa pagpaplano natin para sa needs natin in the future. Sabi sa Proverbs 6:6, ayun, sabi niyan, pumaroon ka sa langgam, ikaw na tamad, masdan mo ang kanyang mga lakad, at ikaw ay magpakapantas. At ano yung sunod ng mga talata dito pagdating sa langgam? Sabi ni Haring Solomon, no, kung ikaw tamad, tingnan mo doon yung mga langgam kung anong ginagawa nila. At ano daw ginagawa ng mga langgam, especially pag summer? May inis man tayo sa hindi, pero kapag summer talagang grabe yung langgam minsan, even sa kusina natin, di natin mapigilan. Bakit? Ano bang ginagawa ng mga langgam? Ginagawa ng mga langgam, kaya magplano sa future. At yan, ginagawa nila sa pamamagitan ng pag-iimbak. Sabi nga dyan, kahit walang hari, gumagalaw sila. Discipline. So, hindi dahil na alam na ng Diyos ang pangangailangan natin at ipoprovide na, hayaan na lang natin. Hindi, matalinong gawain ang magplano. Diba? As long as yung pagpaplano natin, isama rin natin ang Diyos. Yan ang sinasabi naman ng James chapter 4. So yan ang mga babala. Just to balance yung pagtuturo na susuplayan ng Diyos ang pangangailangan natin, kaya hindi natin susuklayan ng katamaran at yung pagpapasa walang pahalala. Okay? So yan, puntahan natin ngayon mga application lang, practical application para sa atin as we close this.
So, by the way, conclusion pala muna no, bago sa application. So, sana gaya ng binanggit ko kanina, yung 6 na rason ay sapat na para sa atin na itigil natin yung ating pagkabalisa para sa mga pangailangan natin. Sa halip na maging balisa tayo, kung babalikan natin dun sa verse sa chapter 6 ng Matthew, ano daw ang maging kapalit? Magtiwala tayo. So sa halip na mag-worry, dapat daw pala nagtitiwala tayo sa Diyos para sa ating mga pangangailangan. Ngunit ang tanong natin, paano pa natin maipapakita na tayo nagtitiwala sa Diyos para sa mga pangangailangan natin? Lip service lang ba yan? Babanggitin mo lang, nagtitiwala ako. Ganun ba yun? Hindi. Kasi sabi natin, yung tunay na nagtitiwala, nakikita daw to saan? Nakikita saan? Nakikita sa mga gawa. Diba? Yung tunay na pananampalataya, napapatunayan lang yan sa mga gawa eh. At ano daw yung gawa na nagpapatunay na nananampalataya ang isang tao para sa pangangailangan niya? Yun yung verse 33. Yung verse 33, sabi doon, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So, anong sinasabi sa atin? Yung tao daw na tunay na nagtitiwala sa Diyos para sa kanyang mga pangangailangan, ito daw yung taong may tamang prioridad sa buhay. At anong prioridad daw yun? Ito, inuuna niya ang Diyos higit sa lahat. Sa halip na unahin niya yung mga pangangailangan niya, inuuna niya ang Diyos, mga bagay na patungkol sa Diyos. Natin, so, Lord willing, makabalik ako dito. Himayin natin yung verse 33, which is napakagandang talata din para sa atin. So, yan. Dyan yung pinaka-conclusion natin. So, ilang mga application lang para sa atin. Una sa lahat, kapatid, kailan mo huling pinasalamatan ang Diyos dahil maaari mo siyang tawagin bilang ama mo? When was the last time na, Lord, thank you? Ay, pwede ka nang tawagin aking ama. It's a privilege eh. Kasi hindi naman tayo lahat anak ng Diyos dito eh. Di ba? Kung ikaw ay mananampalataya ngayon, ang dati mong ama, dati nating ama. Yung Diablo, yan ang sabi ni Jesus. Di ba? So, when was the last time na nagpasalamat tayo, Lord, na salamat, maaari kitang pwedeng tawaging ama dahil sa ginawa ng Panginoong Jesus? Yan ang una. Ikalawa, kung ikaw ay nag-worry sa mga panahon nito, especially sa darating na mga pangangailangan ng mga anak mo or ng iba pang mga bagay, itigil natin. Pagmulayan natin yung mga rason na ibinigay sa atin ng Diyos at tulungan, humingi tayo ng tulong sa Diyos na sana lumago tayo sa pananampalataya sa Kanya, lumago tayo sa pagtitiwala sa Kanya. At ikatlong application natin, magkaroon tayo ng tamang prioridad sa buhay. Yun yung sagot eh. Pagtitiwala sa Diyos, na yung pagtitiwala sa Diyos nakikita dun sa tamang prioridad. So wala sana sa atin na makita na, dahil pagpapasokan na, kailangan dumubli tayo. Sige, kahit Sunday, magtatrabaho tayo para lang makakuha tayo ng sapat na pera sa darating na pasukan. Sige, sideline na natin, pabayaan na natin yung mga church meetings, basta lang makadoble tayo ng kita. Sana walang ganong idea sa atin pagdating dito sa mga needs natin. Tamang prioridad. Nagpapakita ng tunay na pagtitiwala sa ating Diyos. And lastly, para sa mga kaibigan natin, mga kaibigan na wala pa kay Kristo, isipin natin to, ang buhay natin hindi lang para sa physical na mga bagay. Hindi lang para sa mga kakainin natin, hindi lang para sa mga damit natin, hindi para sa gadgets. Hindi lang dyan. Life is more than just yung mga nakikita natin dito. Meron pang mas mahalaga. Alam mo kung ano yun, kaibigan? Kaluluwa mo. What will it profit you? Hawak mo lahat. May pera ka, magandang bahay, magandang gadget, maganda lahat dito sa lupa. Ngunit, ang kaluluwa mo itutungo sa impyerno.
Hamon ko sa iyo, kaibigan, tingnan natin. Let's look past dito sa ideya na nabubuhay lang para dito. May hinaharap. May hinaharap. At yung sa hinaharap na yun, may paghahatol doon. At kung ikaw ay wala kay Kristo, impyerno ng apoy ang tutunguhan mo. Pero salamat, may pagkakataon, kaibigan. Mga kabataan dito, may pagkakataon. Si Kristo Jesus namatay para sa mga makasalanan. At kung ikaw ay magsisisi at mananampalataya, mapapatawad ka sa iyong kasalanan at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Ano bang hahanapin natin? Ano bang hanapin natin? Mga kaibigan, tumakbo tayo kay Kristo. Hingin natin yung kapatawaran at buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Salamat po muli aming Diyos sa inyong salita na iniwan po sa amin. Napaka-practical po para sa amin itong mga bagay na ito. Concerns yung daily provisions ng buhay namin. Sana nga mailapat namin ang tama sa buhay namin. Makita ang tunay na pagtitiwala po sa amin. Nawa o Diyos, even sa area po ng pangailangan namin, maging paraan para magwalhati namin kayo sa pamamagitan ng pagdidepende po namin sa inyo. Kaya aming pong samot dalangin sa inyo sa ngalan ni Jesus.